Good morning po mga kapatids. Pag-usapan natin ito. Ah, Sino ba yung totoo na nagpakita ng pagmamalasakit o panggagamit lang sa ating AFP? Okay? Now, ah, so meron tayong dalawang presidente, 'di ba? Etong si dating Pangulong Duterte, yan, siya lang naman yung nagdoble ng sahod ng sandatahang lakas natin. Ito si General Anyo. Ito, di ko maalala kung sino to eh. Yan. And then, kay PBBM naman, hindi naman niya dinoble yung kanilang sahod. Ang ginawa naman ni PBBM ay dinoble, higit pa sa doble, parang 150% increase ng subsistence allowance ng mga kasundaluhan natin. So, meron na silang dumobleng sweldo kasi yung mga nakaraang presidente, lagi na lang nating naririnig, walang pera ang Pilipinas, wala tayong budget, di ba? Laging ganon. So, nung kay Duterte, dinoble, tama lang naman yon kasi buhay nila ng mga sundalo ang kanilang itinataya para sa ating kaayusan. Deserve nila yan. Now, ngayon naman tuloy-tuloy naman galing sa GAA, yung mga sahod nila, di ba, na nadoble. Para tayo nag-hire ng parehong bilang ng mga sandatahang lakas natin. Pero meron silang nakakalimutan. Paano yung pang-araw-araw na pondo ng mga kasundaluhan, lalo na yung mga nasa kabundukan? Di ba? Yung mga supplies nila, yung pagkain nila. Yun ang nagiging problema rin. Yun ang kanilang dinadaing. Okay na yung kanilang pamilya nag-i-enjoy doon sa kanilang sahod. Pero yung pang-araw-araw na pondo, na budget sana nila, for existence nila, yun ang dahop sila. Now, yun naman ang strength nito ni na PBBM. Diba? Ayan Marcos Jr. raises troops daily subsistence allowance. Yan, March 16, 2025. Kung inyong maaalala, ito yung isang video na lumabas na tumatawag si Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin, at saka si Saldico sa kina Bronner sa AFP. At sinasabi nila na aprobado na, okay na yung hinihingi nila na increase, na-aprobahan na. Ito po yung pinag-uusapan doon, tong approval ng subsistence allowance nila. So ibinalita po nila yon. Now, etong isa palalo, itong bulag na dating sundalo, dating soft trooper, tama? So, and then, shoutout nga pala dito sa Bong Lisa Daily. Sabi rito ng ating Pangulo nga, promotion nga raw po yung nararapat dito kay Kapitan Hakuba. Diba? Hindi termination sa trabaho or separation. Kasi nung isang operation nila sa Mindanao, nasabugan siya at yung dalawang mata nga niya po, nabulag siya. Ngayon, ang ginawa ho ng ating Pangulo, inutos niya sa AFP, kay General Bronner, na alamin mo nga kung ano yung pwede pang magawa nito ni Hakuba kesa naman sa tanggalin na sa trabaho, sa serbisyo, bigyan man natin ng mga benefits. One time lang yan, mawawala na yan. Hindi mauubos yan Paano yung pang-araw-araw nito? Di ba? At hindi lang po siya yung nag-iisa. So this is a good precedence na ginawa ng Pangulo natin. And I'm sure, alam ko pinare-review na ng Pangulo yan, yung patakaran na yan. Sabi nga niya, 15 years sa serbisyo. So meron niyang mahalaga na maiaambag yung kanyang expertise. Tapos pinareview na nga rin po niya yung CDD policy para masiguro na yung mga injured soldiers hindi automatic na mawawalan na ng silbi sa sandatahang lakas, 'di ba? Yan. Ang ginawa pa nga ng Pangulo dito, pre-promote pa niya 'to Kasi nalaman niya na pagkatapos ng ma-discharge sa ospital, 'di ba? Dapat nabigyan ng parangal, hindi. Anong nangyari? Kasi nasabugan, nabulag in the line of duty, in the performance of his duty,
Tapos wala, termination pa. So pre-promote niya, ginawa niyang major. Alam niyo yung history nito, no? Kung sino yung nakatulong dito kay Kapitan Jerome o kay Major Jerome Jacuba, si Yayam Dizon. May nag-message kay Yayam Dizon na baka po pwede, kasi nagbablog yan si Jerome, baka po pwede naman ay maiparating sa ating Pangulo. So ang ginawa niya ngayon, na-send niya yung video sa Pangulo. Napanood po ni PBBM. At doon ay naiyak ang Pangulo natin. Iyakin yan eh. So ngayon, ang ginawa ni PBBM, yan na, yung mga binanggit ko sa inyo kanina. Diba? Ni-reinstate si Captain Jacuba, pre-promote, ginawang major. So, ngayon, aktibo siya uli sa serbisyo. Kaya nagpapasalamat naman sa kanya. Diba? Alam nyo, ito yung bagay na hindi ho nagawa ng nakarang administrasyon. Again, ulitin ko lang, hindi po mahalaga hindi natin pag-uusapan dito kung gaano kalaki yung ginawa na dinoble yung sweldo nila, sapagkat panahon pa po ni Pinoy, deserve na ng mga sundalo natin, ng mga kapulisan natin, na taasan yung sahod nila o doblehin. Diba? Hindi lang para makaiwas sila sa paggawa ng mga kawalang hiyaan, bagkus bilang pagpapakita ng appreciation sa kanilang kapalit ng kanilang serbisyo. Sabi ko nga po sa inyo, buhay nila nakataya, nakasalalay diyan. No, nasa bingit ng kamatayan ng ang kanilang kabilang paa sa pagganap ng kanilang serbisyo. Pero alam naman natin, katulad lang din po yan ng isang sakong kamatis, may mga bulok diyan. 'Di ba? So yun ang mga kinakailangang i-calls, 'di ba? Alisin. Yung mga matitino, kung ma-damage man, baka po pwede yan na mag-bloom, maraming mahawa pa sa kanya na makapag-contribute siya base sa kanyang natutunan, base sa kanyang naging karanasan, 'di ba, sa laban o sa pagganap ng tungkulin. Pwede siyang maging speaker, 'di ba, para ma-boost yung moral ng mga kasundaluhan natin na feeling down. Pwedeng ganoon eh. Kesa sa aarte lang ng artista. Pakikending-kendingin, gano'n, di ba? Maraming pwedeng gawin. Yan ang kasi kung kumpara lang sa interest ni PBBM, pwede niyang iutos, doblehin niyo rin ang sweldo ng mga yan. Di ba? Doblehin niyo rin ang sahod para maging loyal sa akin. Oo. Ito ang hindi ko nagustuhan noong panahon ni Tatay Digong. I used to call him Tatay Digong. Remember, dati akong DDS vlogger. Noong 2019 hanggang 2023. Kay Duterte kasi, binigyan niya sila ng pabor, tinaasan yung mga sahod nila, dinoble, pero ang problema, pinoliticize niya ang AFP. Sipin mo, kasundaluhan mo, mga uto-uto, ganunan din naman sila. Diba? Kaya tuloy ngayon, panay ang sumbat sa kanya. Sa kanila, panay ang sumbat. Dinoble ni Tatay Digong, ng tatay kong karton. Ang inyong sahod. Wala kayong utang na loob, ang kakapal ng mukha nyo. Pakinggan nyo ang taong bayan. Ang taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Sabay balik. Alalahanin nyo ang ginawa nila ni BBM kay Tatay Digong na nagdoble ng sahod nyo. Hindi na kayo iiwan ng mga kabit nyo, pwede nyo pandagdagan. Di ba? Yun ang problema rito nung kay Duterte. Pinoliticize niya ang AFP para masiguro niya na mayroong magtatanggol sa kanya laban sa kudeta, 'di ba? At kung siya naman po ay tawag yan, pakasuhan, mayroong magtatago sa kanya. May magpoprotekta sa kanya. Yun naman ang tawag dito. Nakita ko na dahilan kung bakit niya ginawa yan. So, ba't ba kailangan ganyan? Dapat neutral ang gestures ng AFP natin. Sa ngayon,
Ngayon, hindi ko nakikita yung mga military officials natin na nagbi-victory sign eh. Di ba? Sabi niya, inuto ang AFP sa panahon niya kaya sinisingil nila mag-aklas. Di ba? Tama, bakit? Pera ba ng ano yun? Pera ba ni Digong yun? Pera pa rin ng taong bayan yun eh. Oh. Tama ba mga ka-DDS? Mga kabatis? Tama ba? Pera ng taong bayan yan. Galing sa buwis ng taong bayan yan. Tama yung ginawa ni Duterte na tinaasan yung sweldo nila. Pero merong kulang. Pagmamahal. Pagmamalasakit. Yun ang hindi maramdaman ng mga kasundaluhan natin sa kanila. Bagkus ang nararamdaman nila ngayon ay sinusumbatan sila. Diba? Kid Pro Q yung ginawa sa JDB. Singilan time na ngayon. That's correct. Singilan